simulan na natin sa memorandum. Narito si Jerry Bitaw. Ano nga ba ang memorandum? Ayon kay Prof. Rubilla Sudrapaher, ang memorandum ay isang kasulatang nagbibigay kapatiran tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin o utos. Ito ay isang formal na dokumento na ginagamit upang magbigay alam, magpaalala o mag-utos sa loob ng isang organisasyon tulad ng paaralan, opisina o departamento. Karaniwang ito ay maikli, malinaw at direktang sulatin at hindi nangangailangan ng paligoy-ligoy. Ito ay isang halimbawa ng nakakwiran at naglalakad. Balik sa iyo, kabalita. Maraming salamat mga kabalita. Kaya kung ang magpaligoy-ligoy, narito na si Renalyn Manalo para iulat ang isang halimbawa ng memorandum. Maraming salamat, kabalita. Narito ang isang halimbawa ng memorandum. Ito ang nilalaman ng isang memorandum sa akademikong sulatin. Una, peksa. Kung kailan nilikha ang memorandum. Pangalawa, Boracay. Ang pangalan at posisyon ng taong nag-issue. Pangatlo, para sa. Ang pangalan at posisyon ng taong tinutukoy. At ang pang-apat ay paksa ng mga pangunahing tema, layunin ng memorandum. At narito rin ang isang pahayag ng isang student leader kung gaano kahalaga sa kanya ang memorandum. Siya si Revan Batangog, kasapi ng Student Leader Government. Isa sa mga nais magpahayag kung bakit napakahalaga ang memorandum para sa kanya. Ang memorandum ay hindi lamang solusyon. Ito ay kasangkapan ng liderato. Isa itong paraan para mapanatili ang kaayusan, komunikasyon at kooperasyon sa bawat proyekto o aktibidad ng isang student leader na ipapaabot niya ang malinaw at maayos na mahalagang anunsyo, paalala, plano o diskriminasyon sa mga kasapi ko sa organisasyon, kapwa mag-aaral at maging guro. Ayon sa kaniya, napakahalaga ng isang memorandum dahil napapanatili nito ang kaayusan at komunikasyon ng napapamunuhan niya. Yan lamang po, balik sa iyo, kabalita. Maraming salamat sa iyo, Raynel. Tunay na importante ang isang memorandum para sa isang namumulong estudyante. Kaya sa susunod naman ang isang halimbawa ng akademikong sulatin na agenda. Pero partner, ano nga ba ang agenda? Ang agenda ay tumutukoy sa listahan ng mga paksa o layunin na tatalakayin sa isang pulong partner. Kaya, para sa karagdagang alamin, narito si Faith Guila. Ang agenda ay isang listahan ng may bagay o paksa na kailangang pag-usapin o gawin sa isang pulong o anumang pagtitipon. Layunin nitong gabayan ang takbo ng talakayan upang maging organisado at epektibo ang pag-uusap. Kaya't narito ang isang estudyante ng TNFS na tagapamahal ng akademikong sulatin upang italang sa inyo ang nilalaman ng agenda. Narito si Juren Dacion. Ang agenda ay naglalaman ng teksa at oras ng pulong, lugar ng pulong, mga kalahok o dadalo, mga layunin ng pulong, mga paksa o isyong tatalakayin. Ito ay karaniwang nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod. Oras na inilaan sa bawat paksa at mga aksyon o desisyon na kailangan gawin. Ito lamang po ang nilalaman ng karaniwang agenda. Yan lamang po ang nilalaman. Balik sa'yo, Judeline. Maraming salamat, kabalita. Susunod, ang katitikan ng pulong. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang SU Balita. Muli, ito ang
kasunduan at maaaring balikan kung hindi natupad. Para sa karagdagang alamin, narito sina Javier at Kenny Kim upang itulat ang isang halimbawa at nilalaman ng isang katitikan ng pulong. Pagbalita 7 na ipakita sa screen ng halimbawa, narito ang isang halimbawa ng katitikan ng pulong. Ano nga ba ang nilalaman ng katitikan ng pulong? Ang katitikan ng pulong ay naglalaman ng petsa at oras ng pulong, lugar kung saan ginaganap ang pulong, pangatlo, mga dumalo at hindi dumalo, pang-apat, layunin ng pulong, pang-lima, mga paksa o isyong tinatalakay, pang-anim, desisyon na buo o napagkasunduan, pang-pito, mga rekomendasyon o susunod ng hakbang, pang-walo, petsa ng sumusunod na hakbang, at pang-siyam, ang lagda o tagatala o karlihi. Maraming salamat, kabalita.